nilakaran pala natin kanina, yung from S-Box, kumaliwa tayo, nandun yung 7-Eleven. Pero dito pala dapat tayo sa kanan. So kung makikita natin, yun yung S-Box kung saan tayo nag-hotel. Ayun, doon. So kung maglalakad ka dito ang papuntang Blue Line. Sige, sasama ko rin kayo para kung sakaling dito kayo magstay, alam nyo rin kung saan sasakay. Pero Google Maps ko na lang din naman to. Pastry shop. May pastry shop doon, no? Grabe, no? Kung siguro ganito yung tinitiran mo sa Pilipinas, na paglabas mo may 7-Eleven, may gym, tapos nandito na lahat. Unang-una makakatipid ka rin sa pamasahe. Kasi walking distance, another 7-Eleven. May 7-Eleven na ulit doon, no? Kaya dinadiretso yun lang naman natin to hanggang makarating tayo doon sa may kanto, na malaking kanto rin. Hindi ko rin na-check pa yung neighborhood dito kung okay siya kapag gabi. Kung nakakatakot pa pag gabi, ganon. Pero from the looks of it, parang hindi naman. Tignan natin. Pero for sure naman kasi pag gabi hanggang 7-Eleven lang tayo. Or somewhere near. Siyempre mag-isa lang din tayo Kaya dapat safe din tayo. Oh, may burger hub dito. Prime Burger. Ang sabi sa Google Maps, 13 minutes na lakad bago tayo makarating doon. Grabe, parang ang aesthetic ng mga shops dito. Breakfast story doon. Ang wala lang akong nakita is malapit na spa doon sa area. Pero titingin pa din tayo. Baka kasi doon sa kabilang side meron. So far yung hotel, goods na goods. Sobrang friendly rin ng mga staff doon. Tsaka meron pa silang pa-complimentary breakfast. Yung tipong wala naman akong naka-add na breakfast included dun sa Klook ko na pinurchase. Pero may complimentary daw sila sa lahat daw yun Kaya nakakatuwa lang kasi nakalibre din tayo ng isang meal. Though, mga breads lang naman din siya, walang rice. Kumpleto siya nung mga, meron ding fruits, hard-boiled eggs, and yung room, for me, para sa isang tao na nagsusolo travel, goods na goods din yung room. Kahit mukha lang siyang maliit, pero sobrang comfy nung higaan. Parang hotel feels din talaga. Siguro medyo masikip lang kung meron kang 2 or 3 maleta kasi wala ring place masyado para lalagyan ng mga maleta Yun, para sa ilang minutes natin paglalakad, may nakita na naman akong 7-Eleven doon. Tapos dito naman may Starbucks na naman. Para ka lang din nasa Pilipinas Kasi tingnan mo may Shell. Looking forward din ako sa mga ganito. Ayun yung mga street food vendor. Yan daw yung mga legit talaga na mga food dito. So, good. Yuppie. Kaya ang dami ko nang nadadaanan ng mga spa, pharmacy. Pero ito medyo malayo na. Hindi rin siya ganun kalapit sa hotel. Sabi nga 13 minutes walk Pero hindi ko lang sure kung dahil ganito lang yung weather, hindi siya ganun kainit. Pero siguro kasi look po, meron din silang, kung nakikita nyo, kung nakikita nyo ba yun? Yung parang may mist. Kaya nakakatulong din siya
Pero tingin ko hindi rin siya kasi ganun kainit ngayon. Unlike sa mga napapanood ko rin sa mga vlogs na ang init daw nung pumunta sila sa Bangkok. Ganun. So mukhang nakakita tayo ng mall. Tingin ko ito na yun, Terminal 21. Yung mga train stations nila is nakakonect sa mga malls. Yan din mga gusto nating puntahan yung mga mall. Kasi unang-una malamig, may aircon. Makikita rin natin kung ano yung mura sa kanila kaysa sa atin. Makita ko sa inyo. Ito yung mall, oh. So ito na yung malaking street na sinasabi ko. So ito yung isa. Dito tayo naglakad sa street na to. At ayun yung mga mist. Makikita nyo yung mist. Yung water. Tapos dun tayo. So paganto. Pakanan dito. Sa Blue Terminal. Ito yung map ng Thailand. Ng Bangkok. Yung railways, ano nila. I'm not sure nasa tayo eh. Pero dito sila sa ilalim. Muntik na ako pumanik dito. Kasi di ba sa Pilipinas, laging nasa taas. Wala namang halos nasa baba. Pero dito nasa baba siya. Pati yung mga escalator, baliktad din. Nasa kaliwa yung pababa. Tsaka medyo mabilis yung escalator nila dito. Sige, try natin bumili. Di ko sure kung dito tayo dapat pumila. Pero sige, dito tayo pumila. Baka lang kasi sobrang barya yung ibigay. So, doon na lang siguro. Dito sa kabila. Para din to immigration, ang daming ganito. Dalawa pala, kapag sinabi mong Chatuchak is tatanungin ka nila kung Chatuchak Market or not sure kung mall ata yung sabi nila or park. I think park. Pero magkaiba ata, magkaiba siya ng babaan. So sinuggest ni ate na dito ako sa number 2. Yan, platform number 2. And nasan ako? Sabay-sabay rin tayong maligaw. Ayun. Nakita ko na kung nasan ako. Ayun, nandun ako. Ito. Tapos, ayun ang sinabi ni ate. Yung Chatuchak Park. Tapos, yung katabi niya is Pahon Yotin. So, kung gusto mo raw pumunta ng Chatuchak Market, dun ka sa may Pahon Yotin. Since malapit lang din naman yung park, kapag may time tayo, puntahan din natin yan. So, ilang ano yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong station. Bale, bumaba ako dito sa may... Iba yung binabaan ko. Kasi sinearch ko habang nasa train ako, yung Pahon is medyo malayo pa siya sa weekend market. Mas malapit daw tong Kampaeng Phet. So dito ako bumaba. Saan? Kita ko nga siya na may mga nakaturo na kagad na ano, napapunta sa weekend, sa Chatuchak weekend. So siguro mas maganda rin na mag-rabbit card na lang din kayo. Kasi tinry ko lang eh. Kasi baka kasi hindi tanggapin yung coin ko then. Pero yun, tinanggap naman siya. Kita nyo dyan, Chatuchak Weekend Market. So try natin, puntahan natin. Punong-puno naman din sila dito ng mga kung saan siya pupuntahan. Kaya hindi rin naman tayo maliligaw. Sana, hopefully. Tsaka sobrang helpful din na meron kang internet din. So bumili ako ng eSIM din sa
sa Klook. So ang ginawa ko pagkababa ko ng train, meron na kagad doon na paakyat na escalator. Then pagkaakyat ko ng escalator, nandun na kagad nakalagay na Tucha-Tuchak Weekend Market. Not sure kung nandito na ako, pero wala pang masyadong bukas na stalls. Bali pagkalabas mo ng exit 2, punta ka lang doon sa likod. Bali lalabas ka, tapos babalik ka sa likod, tapos kakanan ka. Sabi sa Google Maps, dire-diretso yun lang daw to. Well, kasama naman talaga to sa... Ito na siya. Pero bakit sarado siya? Sarado pa siya lahat. Anong oras kaya sila nagbubukas? Sunday naman ngayon So, punta tayo doon. Or baka masyado lang ako maaga. Or baka yung mga stalls na nandun, yung mga hindi talaga pa nagbubukas ng ganito kaaga. Pero meron namang mga stores na nagbubukas na. Sinerch ko, wala rin namang something today. So baka hindi pa lang nagbubukas yung iba. Ang gaganda nito, kaso ang hirap naman nilang iuwi sa Pilipinas. Diba? Sige. Kung maliligaw tayo dito, try natin hanapin kung saan yung mga ito. May mga nakikita na akong mga damit dito. Ito, sana makahanap tayo ng marami. Ganda rin ng mga damit, oh. Yung mga scarf. Ito lang. 100. And then buy 10 get 1 free. Sa scarf. Sa bags kaya. Pero meron akong nakita sa... Pero feeling ko ito mura na to yung 100. Pero syempre mamaya na tayo bibili pag gusto nitong mga gusto nilang pasalubong. 50 isa. Maganda yung quality ng scarf. Kaso initin naman kasi ako, kaya feeling ko hindi ko rin naman siya magagamit. Ito 100 din. Tapos may mga earrings din sila. The Scent Station. So kung dumaan dun sa 100 baht shop. Kaso parang maliit. Feeling ko dun tayo dapat sa kabila Mukhang mas lively dun. Pero sige, tingnan muna natin to. We have lots of time naman. Maganda rin 114,000 baht. Parang sobrang mahal naman nun.
Hmm. Ang gaganda ng mga bags. Yan ang target natin bumili. Kasi ito yung soap. 3 for 100. Pero itong bag, 100 siya. Isa. 100 baht. Papa, it was already 2 times in front of us. Pero we'll check pa. Kasi meron akong nakita na tindahan siya ng ganun. Puntahan natin ata siya sa third day. Nung parang na parang 70 lang ata ang isa. O dito tayo nang galing kanina, inikot lang natin. So pagkalabas mo pala ng exit doon, so kaliwa ka lang, ito na pala siya. Hindi lang talaga nagbubukas pa yung iba. Siguro hindi ko sure. Siguro 10 pa ang bukas nila or hindi ko rin sure eh. Sinearch ko, wala rin naman akong nakikita. Ayan o. Mga Prada. Louis Vuitton. Pero ito mura. 3 for 100. Mga damit. Ito ang mga pantulog. 250. Ibutin natin ito lahat. Ang dami pa sa loob. Grabe. Ito may mga sapatos din dito. Pero alam ko hindi yan hindi legit yan eh. Ah, laki, ang cute. Oh, di ba? Cute. Mura lang. Yun. Siguro wag muna tayo ma-overwhelm. Nakaka-overwhelm na siya. Hindi pa ako bumibili ng kahit ano. Pero feeling ko mura na yun, 95. Yung Poison, 95 baht. 6 na piraso. Ang bala ko nga pala, pumunta nga pala ako dito ng parang 7 kilos lang yung dala ko. Then, bala ko, pagpa-uwi doon ako magkakaroon ng 20 kilos. Depende kung gaano karami yung mabibili ko. Then, hindi ko lang sure kung kailangan ko bang bumili ng maleta or kasya na siya dun sa maleta ko. Kasi yung maleta ko naman parang na-try ko na siya before.
pagkasyahin yung mga 16, 18. So baka kaya ng powers ko na pagkasyahin siya ng 20 kilos din. Depende kung gaano ka lalaki yung mabibili ko ngayon. Ito yung nakikita ko na na nagawaan ng passport. Ayun o. Free name and logo, 5+1. Mukha siyang straightforward. Feeling ko ngayon pa lang talaga rin sila ito yung breakfast na sinasabi. Puntahan natin yung later. Diyan na lang, ay, kainan na mura. Parang, dyan tayo mag-lunch later. Pero dito muna tayo. Kami, sobrang kakaiba nito. Mga antik naman dito. Pero nakaka-overwhelm. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ito, no discount. Ito yung mga elephant pants. Hanap tayo niya ng malaki. Meron yung sizes eh. Pero ang pinakahanapin ko din dito, kung merong shop na pang plus size. Bango naman din. Icon. Mahilig sila sa mga tela na kumikinang-kinang, no? Tsaka yung mga ganito. Gusto ng mga lola. Ito medyo mahal na siya. 80 pesos na siya. 80 pesos na bracelet. How long you when you back? How long you take? Pero may mga ano din dito. Pero may mga wallet. Pero ang dami ko na kasing nabiling wallet sa Bash nun. Yung warehouse sale. Kaya hapas muna ako sa wallet. Mukhang graduation ano. 流苏力 Ito 怎 ang 么都 gaganda. 想象。 Yung mga item dito. Mukhang pang ano sila. Yung mga pang temple ส siguro. วัสดีค่ะแซนด์วิชจ้าแซนด์วิช Ooh. May mga tela din sila kung gusto mo ikaw na lang mismo yung magtatahi. โอ้ที่เดิมเนี่ย Shot. Ito maganda. Pwede to. Mukhang mga hapon nga sila nagbubukas or buti na lang di ako pumunta dito ng as early as 6 o'clock in the morning kasi mukhang ano pala mas marami pang sarado kasi ngayon pa lang nagbubukas din yung iba. Pero yung prices nila halos pare-parehas lang din. Pero malay mo makakita tayo ng mga mura. IKEA. Starbucks.
Ang galing nito. Yung mga paper bag. Ginagawa niyang mga bag. Ayan o. May IKEA, may Starbucks. Ito o. Ang cute. Nakakita na ako ng something na nabibilin ko. Pero pang display lang siya. Pero ang ganda eh. Ito oh, yung elephant. Ang ganda diba? ₱100. Yeah. Ito may mga big sizes sila. Kasi hindi ko trip yung design masyado. Pero tingnan mo sa malaki. So it's nice. Hanap pa tayo ng iba. Ooh, mas maganda to. 880 baht. Ito mga earrings. Ang cute. Ang cute. Ang cute nun. Para siyang handmade. Dito kaya how much? Walang price. Pag walang price, minsan mas mahal yun. Kaya hindi tayo nagtatanong sa mga ganun eh. Tsaka, nakakaya rin kasi magtanong kung hindi ka pa rin naman bibili. I'm sure it will. Be good. Wala na dito. Cute doggy. Ang mura nung coffee nila dun ah. Oh, cute nito. Shirt plus short. XXL. Kasya kaya sa akin yun? 350. Short plus shirt. 220 baht. Ito oh, ang cute. Hi. Wow. Ito rin. Ganda rin yung mga bag dito. Tsaka ito, oh, ito. Yung pang bata. Dito sa store na to, mukhang okay. Yung mga item, puro sila mga ano, oh, mga elephant pants. Dito sila sa ano, section 25, soy 3-6. Ah, iba yung price kapag XL or double XL. Oh. Yung iba pa jogger pants yung tahi niya. Pero parang mas magaganda yung shorts. Ito, yung mga shorts na ganito. Kasi parang mas ma-short person ako kaysa sa pants eh. Kaya baka siguro bibili ako ng pants na isa, ganun. Pero mas more on short siguro. Ano kaya? Ay, how much? Short 90. 90. Short XL. L 100, 2XL 100. It's 2XL. Ah, okay. 2XL. How much wholesale shorts XL? This one? 3 pieces. Babalik din ako sa stall na to. May discount pa naman siya.
So, tingin ko shorts yung bibilin ko eh. Pero yung shorts, binigyan niya ako ng discount ng 95 each kapag tatlo yung binili ko. Yung XL size. Bali, iba-iba pala yung presyo niya. Depende rin sa sizes. So, yung mga free size niya, mas mura. Yung mga pants na free size or yung mga maliliit, nasa 100 lang din. So, same lang nung shorts. Ang kaibahan lang niya, yung kapag naging XL na siya, double XL, triple XL, yun, nagiging 200 na, ganun, 150. Depende lang talaga. So, siguro hagel din. Ang cute nito. Oo. Saan ka pa? Ito yung kainan nila. Sinasabi ko kanina. Wait lang. Ayan. Siguro mamaya na. Masyado pang maaga. 11 or 10 pa nga lang ata dito eh. So medyo maaga pa. Pero tingin ko mas okay na rin kumain na maaga kasi baka mamaya ang dami ng tao eh. And then, balik na lang ulit tayo. Parang medyo... Buti hindi pa ako bumili doon kasi ang dami pang puro elephant pants na nagtitinda. Tapos ayun pa. Marami pa dito eh. Mga pad thai. Pero meron pa sa kabila. Check natin. Ang laki rin ito ah. Oh, rice. Maghahanap lang ako ng tindahan ng shake. Ang mura. Ito, noodle soup, 60 lang. Ito yung pineapple tea, 40. Sige. Hanap pa tayo ng bilihan muna ng... Medyo binabawi ko na ata yung sinasabi ko kaninang malamig. Kasi ramdam ko na rin yung init ngayon. Lalo na kapag natapat sa araw. Pero hindi pa naman siya ganun sobra. Pero 10 AM pa lang kasi. Kaya hindi natin sure. Baka mamaya mas lalong uminit. Grabe yung phone. Ang laki. Sobrang laki. Dito na lang siguro ako bibili ng mango sticky rice. Kasi maraming nakapili. Dito. Mango sticky rice at saka baka marami. Ang laki pala dito talaga. Bumili ako ng mango sticky rice at saka ng mango shake. Pero maghanap ako ngayon kung saan okay kumain ng... Hindi ko sure kung magpa-pad thai ako. Tingin ko magpa-pad thai ako. Hanap ako ng mga kinakain nila na masarap. Pero dito kasi may masarap dito kanina. Ito mukhang good din dito. Pad thai. Or you can also check more. Check natin. Ang refreshing niya. Saan kaya dito makakakain ng ano? Eh, nakita ko kanina 60 lang eh. Hanap tayo ng mura din.
Saan makahanap yung 60? Ito. What do you want to know? Muna to? Chichiria? Dry rice. Thank you. Tingin ko dito na lang ako sa green. Iba-iba kasi sila ng kulay. Tingin tayo sa green.